Dagang pa siya pa. Uy, tayo. Di ka makinagay. Ito na tabra. Hindi. Okay na. Okay na. Very nice na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, malamig na umaga, sana sa bahay na lang. Alhamdulillah, para madagdagan yung umma. Anyway, 2 weeks, wala ako kasi maraming nag-imbita, magpakasal, witness, sana all. So, kaya wala ako eh. So, anyway, alhamdulillah, kita naman tayo uli para magbigay ng mga supplement, pati yung yung nangyari sa buong mundo ngayon. Dahil baka bigla na lang tayo, ano ba ito? Saan galing ito? So at least aware tayo na marami nang pumuputok ngayon. Pati vulkano pumutok na sa Taal. So anyway, bago ako magpatuloy, nasabi ko last 3 weeks na October pa yung sa Hajj mag-open. Pero ang National Commission on Muslim Affairs, ang secretary, pati yung director ng Bureau of Pilgrimage Authority Endowment, last week nag-press conference at open na ang registration. So, pinaaga nila para yung wala pang mga passport, wala pang mga birth certificate, wala pang MBI, wala pang ID, may panahon sila. So, 5,000 din ang initial na quota na hiningi nila. So, pagdating ng November, December, pag medyo napuno, pwede sila mag-add. Pero huwag natin hintayin, kaya baka ngayon maraming mag-Hajj kasi walang election unless matuloy yung parliamentary election sa October 13, 3 months from now. So, pag natuloy, ay ganoon pa rin. Mayroong mga pondo na yung mga member ng parliament na mag-sponsor sila sa mga deserving na bangsamoro na napagod, nag-sacrifice nung hindi pa nakuha yung barn. So, mag-start na kayo. Kung wala pa kayo, katulad ng sinabi ko last, ito yung reason na maraming hindi nakasama. Kasi sinabihan na mag-passport, talipanda ba? So, at nakaalis yung may passport, kaya sayang din. So, katulad ng sinabi ko, narinig ko na dagdagan nila ng yung 300 plus 500 na ngayon. So, baka inshallah, bigyan ang BARM ng 2,000. Mali natin, baka sa parliament, after lang kasi pwede rin pala, kahit wala doon sa Mino, ay idagdag nila. So, mga prospect, mayroong mga tao na may, alhamdulillah, may pakiramdam na napagod, pumunta na kayo doon sa mga malapit sa inyo para ma-reserve yung pangalan ninyo. So anyway, reminders lang yun. Maraming nagsabi, matagal pa, pero ang bilis ng panahon ngayon. Bilang mo, itong panahon ngayon ay dahil sa bagyong Krisi. So, hindi na Krisi kay crisis, kasi marami naman ang nagtaas yung nakalipat ng bahay dahil sa tubig. So, hindi basta-basta ito malakas masyado. Hindi din dito sa Pilipinas yung may bagyo. Pati sa ibang bansa. Sa Taiwan,
mas malakas yung last week nila kay 300 kilometers per hour yung hangin. Ito nakita ko kagabi yung sa barko. Yung imagine, no? Yung mga taong pag natakot na talaga na yung buhay nila nasa panganib, tinatawag nila ang Diyos. Pero pag after, nakalimutan nila ang Diyos. Ngayon, yung mga kumukuha ng ayuda, kahit nagaulan, pumupunta. Pero pagdating ng Adam, wala kang makita sa Diyos dahil malamig daw at may tubig. Bakit wala palang tubig doon sa ano? So, sa Amerika ngayon, sa last week until now, yung sa Texas, namatay na dahil sa flood is 140 na. Ang missing, 180 plus na. Dahil yung ulan na binigay ng Diyos sa kanila for 6 months, 1 night lang binigay ng Allah. So, billion yung nasira sa kanila. Merong reason ngayon sa California rin kasi masyado silang arrogante. Sinasabi ng isang mataas na posisyon, nasabi niya, pag ang Diyos nandito sa Amerika at illegally entry siya, i-report din namin. So, right after, nagkaroon naman sila ng plan. So, ngayon may kinatatakusan sila dahil sa yung spinning ng mundo ngayon ay napakabilis. Pati yung sa ice doon sa Antarctica ay natutunaw ng mabilis. So, sinasabi nila global warming. So, natatakot sila ngayon na mayroong tsunami as per predicted sa kanilang mga radar na mga 6 meters yung height at the same time sasamahan ng lindol. So, Diyos ng malaki yun sa kanila dahil sa ginagawa nila dito sa may subhanallah. So, dito rin sa atin, mashallah, may ulan din. Yung mga may tanim, nag-worry dahil baka yung mais nila malubog sa araw ay may kadarya. Huwag kayo mag-worry. Baka may ibibigay sa iyo ng Allah na mas maganda pa dyan. So, ngayon, sa Gaza, ito ang nakakaawa. Paminsan kumakain ako, paminsan naalaala ko itong mga tao. Bakit? Kumukuha sila ng pagkain doon sa GSU, yung Gaza Humanitarian Foundation, ay binabaril sila, parang Trump. Kasi ito yung ginagamit ng Israel na weapon para patayin itong mga tao sa Gaza. Imagine 17,000 na malnutrition, malnourished na mga bata, 2 years old, 2 months, 5 months. Yung mga bata na 2 months pa lang, hindi makadili sa kanilang kasi wala rin pagkain yung kanilang mga nanay. So, napipilitan sila na kahit panis yung pagkain, nakakain yung nanay dahil sa anak, pagmamahal sa anak. So, every day niya, na kumukuha, parang trap yan Kasi ang distributor is US, pati Israel, sinokontrol nila. Kasi lahat gusto nila ipapunta doon sa Rafah, yung 700,000 na mga Palestine. Kinokontrol nila. So maraming mga Israel na opisyal, kasi meron kasi diyan mga extremist right. Yan si Ben Gabir, pati si Smotrich. Na yung Ben Gabir na yan, taga-Iraq. Yung isa naman, taga-Ukraine. Yung sa finance minister, pati security. So ngayon, merong naban na sila. Kahapon, merong yung African na nagsama-sama sila para yung 32 nation ay ikat nila yung ties nila sa Israel. Baka dito sila maamayari. Tapos, ang Amerika, tinutulungan si Trump, pati Donald, na tanggalin yung warrant of arrest na
binigay ng ICC sa dalawa na ito. So, inireject ng ICC. Ngayon, ginagawa ng Amerika, sinasanction nila yung mga tauhan ng ICC. So, iba na talaga. Ngayon, may resolution kahapon para permanent na ceasefire, pero binito na naman ng US. Out of 14, kasi meron silang permanent yan na pag binito yung isang resolution, wala, nothing. Ngayon, ang nakabuti, kasi 2 days ago, binomba ng Israel Defense Force yung the only Catholic Holy Family Church ng Gaza City. So, 2 ang namatay, pati yung pare nila nasugatan. So, kinondem ng mga Catholic at the same time, yung si Pope Leo, yung Pope nila, pinakamataas, ay nagsabi na unconditional ceasefire kasi marami na namamatay. So imagine na, 2 lang namatay doon sa Palestinian Christian. Tinan mo ka double standard. Ito, tinasabi ko ito, ito yung mga pananaw na sa BBC, wag ka doon sa CNN, pati Pax kay bias yan. Diyan ka sa Al Jazeera. Kaya hindi nila pinapapunta, pinapatay nila. Alam nyo namatay na mga reporter doon sa Gaza, since October, more than 200 na reporter. The first in the history, since World War II pa. Kasi pinapatay nila yung mga reporter. Especially, Al Jazeera, pati mga Muslim. Another thing, last week, meron isang Palestinian American citizen na pinatay ng mga settler. So, sinabihan ng ambassador ng US ang Israel na investigate. Tapos si Trump, tinawagan si Netanyahu na I am not happy with the killing or striking of the church in Gaza. Imagine na, 2, pero nakikita nila araw-araw pinapatay. Kagabi, early morning, kahapon, 30 na kumukuha ng pagkain. So wala sila kasi the world is silent because they are Muslim. Double standard. Ang nangyari ngayon, yung presidente ng Burkina Faso, nag-warning, pati ito si Kim Jong-un, yung sa North Korea, na pag hindi nakinto ang Israel, i-liberate nila ang Gaza. Na iba yan na tao. Ito mayroon yan siyang missile na Typhoon na kahit US maabot niya kasi 18 kilometers 18,000 kilometers yung abot ng missile na yan na mas mahaba pa sa pata. So, marami ngayon according to the report na nagsusuicide na mga sundalo ng Yahudi. At the same time, yung mga rabay nila, yung mga tauhan nila, kasi ito Zionism, ito Judaism. Hindi ito away ng Judaism, mga Jew, pati Muslim, pero itong Zionist movement na founder by Hertz noong 18 plus. Identity ba? Ito yung nagsimula ng Nakba noong 1948. So, bakit nahinto yung war between Iraq pati Israel? Kasi naghingi ng tulong ang Israel na tama, kaya nagsabi si Trump, bakit 31,000 na building ang nawasak sa Tel Aviv, doon sa Haifa, doon sa Beersheba, pati yung neighboring mga places. At 4,000 na mga kotse ang nadamay. At 12 days na war, it cost Israel $11 billion. So, subhanallah, pero mas malaki yung nasunog doon sa California nung inidaw nila yung Diyos. So, until now, at Amerika, they are bracing for mga plots na tumatama sa kanila. So, ngayon, kasi pakiramero masyado ang US. Sabi ng Iran, pag tiniran niyo yung kami ulit, wala nang ceasefire. Sige, fire na. So, ito nga, yung mga nasa area
Kasi isusunod nila dyan, according to yung nag-analyze na mga military analysts, isusunod nila after Iran. Pero ito ang delikado, Pakistan. Kasi may nuclear weapon niya, Pakistan. Baka sunod naman sa Pakistan, libutan. Kasi meron naman binalin. Doon na. So, subhanallah. So, ang Muslim ngayon, natatakot sila kasi nagigising na. Especially meron dyan si Ibrahim Traore, yung Muslim sa Burkina Faso. Inaano nila yung lahat ng African nation. Kasi isang continent yan, 54 nation yan. Kung magkaisa yan sila, problema. Kasi ngayon, pinalis ng Somalia yung friends ng mga military na nandun sa kanila. Yes. Kasi sinasabi nilang pobre at South Africa, pero yung lahat ng mga component ng mga ito, cellphone, sa TV, sa plane, galing sa South Africa. Yung uranium na dapat gamitin sa galing sa South Africa. Katulad dito sa atin, subhanallah. Sa atin, pag na trabaho na itong oil natin sa ligawasan Mars, pati yung mga gold, subhanallah. Kahit yung utang ng Pilipinas na 13 trillion pesos ngayon, pati bata na bago lang sinilang, may utang na 120,000 na, ay kaya bayaran ng ito sa ligawasan Mars. Pero, panalangin natin in the future, yung mga generation pa, pag hindi, ay sila na kasi katulad ng sinasabi ni si Doktor na ngayon, unti-unti kinukuha yung mga knowledgeable na mga tao. Nakakatakot ito. No. Kasi pag nawala yan sila, marami nang magbigay ng tattoo. Ha? Mas lalo na si yes, tutuwaya, pero hindi niya kaya. Na pwede naman, hindi pwede yun na hindi mo kaya. Na maling patwa yun. Patay yun. So, iba. Yun ang delikado. So, tama yung nabang namatay, subhanallah. So, hindi dahil dito sa mga ustad na ito. Tinan mo yung mga sagasa. Dahil sa kanilang resonant, yung steadfast, yung kanilang panindigan. Dahil alam nila ang Islam, kaya takot na takot. That is the reason why ang American President, almost lahat sila, natanggalin yung jihad. Paano ni matangkat? Sabi na doon kayo magpunta sa taas. I-request ninyo. Tingnan natin. Kasi until the day of resurrection, meron yan. Yeah. So, ito, nagsasama sila yung kapatid natin sa Gaza. Kasi kawawa talaga. Ang namatay na ngayon, as of today, ang injured more than 100,000 na. Ang namatay sa listahan ng Ministry of Health ng Gaza, iba yung nawala na more than 10,000 ay 58,657 as of today. Iba yung nasa Rabon, tinatamaan yung building, nandun sa ilalim. Kasi hindi na yan, wala na. Ethnic cleansing. Yan ang sinasabi ng mga European, nakikita nila, pero hindi lang makaganaw masyado si Putin. Kasi hindi pa rin yung war nila sa Ukraine. Hindi na nila pinapano sa media masyado. Pero grabe ang namatay rin pati mga building. Yan matindi kaya paminsan magpalipad sila kasi galing sa Iran yung drone nila na kamikaze. Kaya yan ang natatakot pag tinira uli ang Iran, baka yung China pati Russia. Ha? Yung sa meron si McGregor na retired colonel, na alam niya talaga yung patutungan. Hindi pa daw tapos yung gera niya, kaya anytime. Kasi si Netanyahu, imagine ngayon, binumba nila yung Minister of Defense ng Syria. Ngayon, kasi doon sa Suwaida, mayroong mga Druze yun, isang set, denomination, ng mga Muslim din na Syria. Kalaban nila mga Bedouins. Kasi ayaw nila magkaisa ito. Kasi alam nila dyan, darating si Prophet Isa alayhis salam sa Damascus. So ginagawa talaga ng lahat ng paraan ni Netanyahu
Dahil doon sa kaso niya na postpone naman because of security concern. Kaya binumba nila yung until now, nagabarilan yung Druzi, Bedouin. Ngayon, pupunta naman yung Syrian forces na mga ano ni Assad din yung iba doon sa Druzi side kasi mga allowance. Sinasamba nila si Assad. Subhanallah. Kaya tinatang nila bakit ganito. Tandaan natin. Hadal umma, sabi ng Prophet Muhammad, talata masabay ng Pirka. 73 denomination. Mas malaki pa tayo sa Jew kay 71, Christian 72, sa atin 72. Kulli habina na wahid. Isa lang ang papasok. Yung nakikinig yan, bakit hindi tumutulog din? Kasi marami talaga. So, alhamdulillah, kailangan yung akida natin tatama. Kasi nag-claim ka na Muslim ka, pero sibay pala yung akida mo pagdating mo sa Yawmul Qiyamah, Day of Resurrection. Ito ang nanatan natin dahil may Day of Judgment, 50,000 standing. Qiyamah standing, 50,000. So each of us, tatanungin din ng Allah, individual. Ito yung reason na may Day of Resurrection kasi hindi mo makuha yung justice dito. Katulad ngayon sa Gaza. Klaro masyado yan. Double standard. Hindi mo makuha, pero sa kabilang buhay, makukuha. 50,000 years Judgment Day. Si Prophet Muhammad SAW, 1,400 years pa lang. Na-imagine yan standing. Matapos yung judgment, after that, pupunta ka ng paraiso, gano'n. Subhanallah. So, yung sabi na yung gusto ng Estudoya, sabi ni Mrs., doon ka na maghintay sa paraiso kasi marami doon. Sabi ko, matagal pa yun. So, dito na ito sigurado. Mashallah. Ito yung kasama kong segment, mashallah. So, yun. Don't worry kung may mga injustice sa atin dito. Pag hindi natin nakuha, ang kabilang buhay, sigurado yan. Al-Hakim ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na nung tumulan. Bigayan, ganito. Yun ang pag-asa natin. Kasi dito sa mundo, may kakampi ka, mahirapit ka sa Diyos, kahit ikaw ang tama, yun mali talaga. Pero pag binigyan ng pera, lusot. So saan tayo magkulit doon na lang sa kabilang buhay, sa Judgment Day. Katulad ngayon, at at the same time, ano yung binigay sa'yo para happy ka. Magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun ang pinakamayaman. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So pinaka-mayaman na tao ay yung taong makontento sa binigay ng Allah sa kanya. Katulad kaya ako, isa lang, kontento ka. Huwag ka mangarap, hindi mo rin kaya. Ngayon, mainit ang likod eh. Allahu Akbar. So, magpasalamat kasi ikaw ang pinakamayaman. Sabi ng Prophet Muhammad na sinabi niya ang buhay. Di ba? Huwag mong ikitiran yung yan, nakaproud ng Allah. Kasi pag i-question mo yan, kini-question mo ang wisdom ng Allah. Di ba? Katulad ito, kasama ko, hapis. Alhamdulillah, ako lapis. So, hindi ako mahingin. Kaya, siyempre, mayroon ding lapis, may hapis. So, iba-iba yung binigyan ng Allah sa atin. So, be contented para mayroong peace on earth. Di ba? Pero kung makalusot ka, ako mo, okay rin. Alhamdulillah. So, pero naman nakahintay naman. At the time. Huwag mo lang sabihin, ikaw na naman. Kaya masakit din sa kanila. So, alhamdulillah, itong nangyari sa mundo, mga sign na malaki ito. Everywhere kita may gulo kahit sa ito ngayon problema kasi kinakampihan ni Trump yung presidente na naalis sa Brazil kasi natatakot ngayon sila dahil yung sinasabi ko na BRICS yung Brazil, Russia, India, China, South Africa marami gumawa sila ng ngayon, pera ngayon, 10,000. Dito natatakot ang Amerika na makulaps yung dollar. Kasi lahat ng trade, they are using dollar. Ngayon, pag ginamit nila na yung BRICS, ang BRICS, one brick, equivalent na yung $52. Mas mataas ito. Parang gold eh. So, ito natatakot. Kaya lahat ginagawa ng, pati sa atin ngayon, nag-ready,
Ang delikado, baka maraming bases ilagay dito, bases ng military. Ang China, baka 2027 sabi ng mga military, kukunin ng China ang Taiwan. Baka isabihin natin. Kasi siyempre, alam mo naman, pinaka-powerful ngayon, China, kaya ginagawa nila ang lahat. So, itong balik natin sa Gaza, may hangganan niya. Kasi ginagawa ngayon ni Netanyahu, last week, supposed to be mayroon ng ceasefire agreement. Sabi ni Ubayda, yung spokesman sabi sa Al Jazeera, na ilabas nila lahat yung mga hostage, pati yung banggay na namatay ng mga bomba nila. Basta permanent ceasefire. Ang gusto naman ng Israel, alis ng Hamas, isurrender nila yung lahat ng baril, there will be ceasefire. Malabo yun. Malabo. Ngayon, binumbahan nila the other day, yung Hezbollah, another violation ng Israel naman. Tapos tira, Yemen. Ang maganda ngayon sa Yemen, lahat yung barko na dadaan doon sa Red Sea na ang mayari pa, Israel, tinitira nila. So, medyo problematic sila. Kasi isang barko yan, tirahin mo, malaking pera yun. So, ekonomiya ng Israel ngayon, mismo doon sa loob, may problema sila. Kasi meron lang dito mga pollution nila na mga grabe kay Kiris. Grabe, kasi gusto nila i-control yung Middle East. Kaya ayaw nila ang Iran magkaroon ng weapon na nuclear dahil pag nagkaroon yan, iba rin ang Muslim. Pero sabi ni Khomeini, hindi kami gagawa dahil violation ang pagpatay ng mas katulad ginawa nila sa Iraq, Libya. Kasi ang allegation ng lahat ng presidente nila, merong weapon of mass destruction. Pero at the end, wala para. Yun lang ang palusot nila. Pero lahat yan sila, makikita nila pag namatay lahat yan. Pero sa atin lang ngayon, inuwanan nila natin palagi. Alhamdulillah, magkalusot, mahinto na yan. Kasi talagang kawawa talaga sila. Manood kayo ng BBC. Katulad ng re-remind ko, pag may high blood ka, huwag ka manood. Baka ikaw mauna mamatay. Dahil sa awa at nangyari doon sa mga ginagawa nila. Mga baka nagagawang, binabaril yung kumukuha ng pera. Pagkain. Na mabuti kong inam ang pagkain. Ayan, subhanallah. Iiba talaga kasi double standard. Ang tandaan natin, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang tado ang kulmasada at tataktalyan nila tao. These people, hindi yan masatisfy sa inyo unless you follow their own religion. Ang Allah nagsabi, pero ano lang dahil sa part ng yan, negotiation. Pero yung sabihin mong tiwala, never. Kasi ang Allah nag-remind sa atin, tingnan mo, kahit anong negotiation, anytime, ngayon naman, baka tirahin naman ng Iran. Tirahin ng Israel ng Iran. So, another big problem na naman. Pero nakakaya pa ng US ngayon, mag-control yan kung tanggalin lang yung suporta ng Amerika sa Israel, wala na. Game over na. Imagine lahat ng sinasabi na ang Israel above the law. Kasi kitang-kitang ebidensya. The whole world. Ang ganda ngayon, nalaman nila lahat na itong taon na ito. Tingnan mo, balitay noon sa Palestinian ng mga Christian na tinitira ng Israel. Kasi gusto nila, yung rabay nila, lahat, sabi nila lahat, yung idol worshiper, kailangan mamatay, deserve to die. So medyo, alhamdulillah, meron na pong kaibigan ng balik Islam na ngayon, yung mga kaibigan nila medyo nag-iisip. Kasi until now, kinakampa nila, kasi ginagamit nila yung Biblia, yung sa Amalek, napatayin na, pero hindi, context nun, hindi ganun. So nalaman niya ngayon na, ito palang Israel. Kasi
nakakaya nila yung narrative, yung istorya ba, propaganda nila na masama ito, kasi control nila lahat. Sabi ng rabbi, yung isang ano nila dyan, control namin ang ekonomiya, media, pharmaceutical, everything. Control nila. Tama naman. So sa atin naman, alhamdulillah, ang dami natin. Di ba yung sabi ng Prophet Muhammad sallallahu there comes a time na ang dami ninyo konti, pero subhanallah. Kasi bino mo nakalibot yan. So ang ganda ngayon, yung karamihan sa mga tao sa Israel ngayon, nag-evacuate na. Pupunta nila sa ibang lugar kasi natatakot sila na hindi pala yung promise lang yan na may peace. Sobra palang problematic. Every day, nagtataguli sila sa bangka. So, pati kami na pumupunta doon, na na-standby dahil dyan. Pero, hindi naman matagal yan. Siguro, inshallah, pag nakaya lang, pag nalisit yung mga extremism ng mga ng Israel, magkaroon na. Kasi marami silang, yung mga Judaism na religion. Kasi Zionist ito iba yung Judaism na religion, mga Jew, kaysa itong Zionist na ito na organization, nationalist, na isang founder na ito. Hindi yung sinasabi nila, ito yung mga tao. Itong lahat ngayon dyan, hindi galing yan sa time ni Moses alayhi salam. Galing yan sa mga Europe nung inano ni Hitler sila, nagkahiwalay until start time, nakabalik sila dahil in-welcome muli ng mga Palestinian brothers noong 1948. So inshallah, lumalakas na yung ulat, nandito yung set point na kasama. So ito, pag sobra-sobra ito, hindi natin yung legit jobs na ito. Kasi masyadong tumataas na yung tubig. Pero alhamdulillah, nagbuhungas ito. Dahil sa kasalanan ng maraming tao. Nadadamay ka lang hakubo. So, pag na mag-asawa mo, madamay pa yung pangalawa. So, alhamdulillah. So, sa muli, alhamdulillah, salamat sa pakikinig. So, i-update ko kayo next week, inshallah, pag dahil tumututok ako sa mga news na outlet na nagbibigay ng totoong news, narrative, istorya, hindi yung labot na nagsisinungaling. Kasi pag gano'n, maraming sinungaling na tao. So, sa muli, maraming salamat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Shukran.